Dito, meron din dito mga restaurants, mga mini restaurants. No, it smells good. Ito lang actually yung Christmas Market and Helsinki Cathedral. Pero kasi, sa Miyake lang to. Ito guys, yung robot na librarian dito. Ang pangalan niya ay Vera. And this one is Reindeer. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, we're here sa Helsinki na. So, tapos na po tayo sa Rovaniemi leg and also doon sa unang Helsinki leg. Ngayon naman, i-explore naman natin yung mga ibang places pa dito sa lugar na to before we exit Finland. And alam nyo guys, to be honest, meron kasing mga ibang options para makapag-explore from here sa Finland, which is pwede kang mag 2-hour cruise or boat ride papunta doon naman sa Estonia. Kaya lang, pinag-isipan ko siyang mabuti kung mag-Estonia na ba agad tayo or Finland muna, because I really want to explore this country. Isang araw na lang na full day yung natitira natin. And napag-isip-isip ko na wag na muna tayong lumabas sa bansa. Meron pa namang time to explore Estonia for sure. Pero ito kasing Finland, parang I think hindi na muna natin siya babalikan, not because of hindi natin siya gusto, kundi because of medyo pricey siya. Parang yun muna yung ating gagawin. Kaya sabi ko, okay, sige, andito naman na tayo sa Finland. So, might as well is explore na muna natin. Okay? So now, ang aga nga nating dumating dito and ang check-in time pa, standard check-in time po dito sa Finland, usually 2 to 4 p.m. Ganyan yung mga atake. And feeling ko pwede natin muna to, lagak yung maleta natin, then sa tayo mag-explore. And luckily, ang ginawa natin is natulog tayo sa biyahe. Natulog tayo sa biyahe from Rovaniemi, kaya nakapagpahinga tayo at pwede tayong maglalakad kung saan-saan ngayon. Actually, dito ang target natin, gusto kong malaman kung magkano ang mga tinda usually dito. And ang gagawin natin is mag-ano tayo, supermarket vlog a little, pero hindi siya yung talagang full na supermarket vlog. And also yung mga ibang things na mabibili at mapupuntahan pa dito sa kanilang capital city. Ngayon, bago tayo magsimula lumabas dito sa station nila, is bumili na muna tayo ng day ticket again. So, napag-decidean ko guys na hindi A and B lang yung zone na explore natin ngayon. Mag-explore tayo beyond that areas. So, ngayon, bibili tayo ng ticket na zone A, B, C. So, ito kasi usually binibili. Wait lang. Ito kasi usually guys yung binibili ng mga tao kapag nag-explore. Zone A and B, ibig sabihin yung A nasa pinaka-center, then konting lagpas lang. Pero tayo, mag-try tayo ng zone A, B, C. So, basically, ang one day nun is, wait, nakikita nyo ba? Ang one day nun is 12 euros. So, sige, bili tayo. Let's go! Confirm payment. Oh, ayan atake. Nakabili na agad tayo ng ticket. Ito yung hotel natin Omena Hotel. So, ang gawin natin, sumakay tayo ng tram number 3 and 6 ang pwede. Para konting lakad na lang. Total, bumili naman na tayo ng day pass. Ang ganda dito sa Finland guys. Iba yung ganda niya talaga. To be honest, nagugustuhan ko siya. Simple lang at hindi ganoon kaingay. Ang ingay lang na maririnig natin is yung mga sasakyan. Pero yung tao, yung tipong mga parang mga bar-bar, wala kang maririnig ditong ganun. Or baka hindi pa lang natin na nakikita yung mga bar-bar ng mga daanan, ganyan. Dito tayo sasakay. So, sa number 42 na yan, pero sa tram 3 or 6. Tignan nyo guys, dito sa train pwede din kayo bumili. Ganyan, meron sila pag ganyan-ganyan din. Kababa na tayo guys ng tram. And lalakarin lang natin yung hotel. Medyo tahimik yung vibe itong area natin ngayon Ito guys, we made it to our hotel, Omena Hotel. So from there sa tram station, this one guys is 400 meters yung layo niya. And alam yung mura nito. Sana pala dito na lang tayo nag-stay noong una nating punta. Though maganda din naman yung una. Mas mura siya, pero mas mura to na private. Kapag private room. Saan ba? Doon. Okay. Okay. Saan yung check-in? Omena Hotels, welcome. Ba't meron dito nakalagay? Baka dito? Dito ba? Guys, so merong problem. Bali, nandito na kasi tayo ngayon sa Omena Hotel. And we're trying to check in and everything. And actually, nakalagay dito instructions na merong dadating na code, parang key code sa email nyo or via SMS. Pero, unfortunately, walang dumating sa atin. Walang dumating sa atin na ganun. So, akala ko makakapasok lang tayo ng kusa. Pero wala siya guys dumating. So, I tried calling this customer service na nakalagay, free customer service na 24/7. Ang nangyari, wala pong sinasabi ko dun sa customer service na yung booking reference number yun, tapos kung ano mga number yung makita ko dun sa voucher, wala.
Wala silang nahahanap. So ngayon guys, ang iniisip ko, magbubook na ba tayo ng bagong hotel? Ng bagong accommodation? Bukas kasi yung flight natin. Bukas ng umaga. So iniisip ko, magbubook na lang ba tayo or iintayin natin ng hanggang gabi? Wala tayong matatambayan. Diba? Ang ano guys, tawagan, hindi ko alam kung paano ang gagawin natin ngayon. Pero merong mga code, yung mga iba ayan. Pero tayo, walang dumating na code sa atin. Like, specifically for us. So, iniisip ko, kung ibubook na lang ulit natin yung una nating hostel rather, yung Aika to. Itong Aika Talo Hostel Helsinki. At least ito, alam natin kung paano. And, kaya lang 4,000 pesos. Alam nyo na, book ko din to ng 4,000 pesos eh. So, nanghihinayang ko sa 4,000 pesos. Pero wala eh. Hindi nagmamatch yung reservation number daw. Wala, hindi daw nag-exist. I don't know why. Actually, I booked it on Klook eh. Pero, tinry kong message si Klook. Yung voucher, okay naman. Sa system nila, wala. Hindi ko alam guys kung paano gagawin natin ngayon. Kung mag-check-in na lang ba tayo sa panibagong hotel or hostel. Maghanap na lang tayo ng bago. 10 o'clock pa lang naman, ang aga pa. Guys, mukhang hindi ako nag-iisa. Yung nasa likod natin, itong mga to. Hindi din sila makapasok. Magkamukha kami. Okay guys, so masaya na tayo. Buti hindi tayo nag-book. Alam nyo, ang tagal natin dito. 2 hours na ata tayo dito na nakatayo. Ganyan. Kasi figure out natin kung paano. So, ang nangyari guys ay yung ipakita yung usapan namin. Pero, minessage ko si Klook Support. Kasi syempre English na sinasabi ko. Nahihiya ako. So, sinabi kong gano'n na wala ka akong dumadating sa email and sa spam na parang key code, ganyan. So, basically, tinulungan tayo ni customer support. So, meron kaming matagal-tagal na nag-uusap. Tapos, kinokontak nila directly itong mismo hotel. Then, hiningi yung mga active emails natin and even phone number. Tapos, ayun, after ilang oras, dumating na sa atin yung ating door code and room number. So, basically, tinry ko ditong i-insert yung door code natin and room number. Ay, yung door code, kaya lang, 4 PM pa siya pwede kasi yun na yung standard check-in time dito. And wala tayong magagawa ngayon, kundi pumunta ulit dun sa Helsinki Railway Station at ilagak itong ating mga gamit. That's the thing dito kasi self-check-in siya. And yun yung parang medyo super strict dito sa Finland. Kaya I think charge to experience to, and also kayo if ever kapag pupunta kayo dito, maganda na ang gawin nyo. Kung ang dating nyo dito is super morning, pumunta na muna kayo sa Helsinki Railway Station to be sure para hindi kayo pabalik-balik na ganyan. Mag-reserve na muna kayo doon ng locker, then balikan nyo lang by 4 PM or so, saka kayo magpunta sa mga hotel nyo. Kasi ganyan eh. And usually sa mga hotels dito, na mga na-experience ko ha, hindi ko nila lahat, walang luggage storage. Siguro meron, may mga Radisson Blu kasi na hotel dito, ganyan. Yun, I think meron kasi mahaling hotel yun eh, di ba? Okay, so guys, we're here again sa Helsinki Railway Central Station. And, naalala nyo ito, itong 103. Dito tayo noong unang araw. Ngayon ang 105, katabi lang. Randomly ina-assign kong ganito. So, tara na. Tapos na tayo mag-store ng luggage natin dun, guys. And now, ang gagawin natin, babalik tayo dun sa Old Market Hall. I know, sasabihin na iba, bakit babalikan mo Ivan yun? Kasi guys, alam nyo, nagustuhan ko yung salmon soup. Parang feeling ko vibe siya ngayon, no? Vibe siya like, ang lamig-lamig dito ngayon. And I think, worth it siya. Tapos parang namimiss ko yung sopas. Parang sopas din siya. Yan na guys, baba na tayo. Guys, pupunta tayo doon mamaya sa Ferris wheel na yan. Nag-book tayo ng ticket dyan. Yan guys, welcome back sa Old Market Hall. Hindi siya ganoon katao ngayon kumpara nung nakaraan. Wala din gaanong pila dito sa Soup Plus Mara. Oh, dyan tayo kumain. You guys, ngayon torn between kung uulit ba tayo dun sa Soup Plus More na bestseller or magta-try tayo ng isa pa. Diba? Kasi parang gusto ko guys, ang itry natin ay salmon soup tapos magta-try tayo ng isang reindeer na meal. I mean, kahit hindi naman meal, kahit parang snack lang na parang spring roll, yung parang lumpia, ganon. Or what? Sige guys, mag-ano pa rin tayo. Mag-lohikeito. Kasi gusto ko siya eh. So, 14 euros pa rin siya. Dito siya sa Soup Plus More. Ayan guys. So, ito na po uli ang ating lohikeito. Or salmon, creamy salmon soup. Ang sarap. Actually, parang mas creamy siya ngayon kumpara nung nakaraan. Alam nyo, bihira lang tayo mag-ulit ng pagkain abroad. Lagi tayong, kapag kunyari kumakain tayo, gusto natin para mag-try something new, ganyan. Pero ito kasi parang kakaibang level na siya eh. Parang sabi ko ganyan, okay, ang sarap. Ang sarap. Mas na-appreciate ko siya kapag tumatagal. Tapos mayroon siyang kasamang bread na merong parang oil na ganyan. Na free siya.
worth it siya. And parang nag-iba nga yung lasa niya. Parang, iba siguro yung chef ngayon, mas ano siya, mas creamy. And kung mapapansin nyo guys, nagpa-super size ako kaya puno yung bowl. Yung nakaraan kasi hindi siya puno. Ang sarap. Alam nyo, parang ngayon, mako-consider ka na itong Lohiketo ng Soup Plus More dito sa Old Market Hall na Ivan DJ approved. Tapos ang maganda nito, perfect siya kasi winter ngayon. Hindi ko lang sure kapag ako kunyari summer tapos iinom kayo ng ganito, ay kakain kayo ng ganito. Parang feeling ko ang init sa labas, tapos ang init dito sa... nakakainit tong food na to. Tapos ito mayroon silang ganito for the bread. I don't know kung ano tawag nito. Sa mga taga Finland po dyan, pwede nyo sagutin. So nilalagay ko siyang ganyan para dun sa bread. Tapos may paganito sila. Diba? Ang sarap. Bali yung salmon niya napakalambot, kakaibang level. Kasi dito po sa Finland, napakadami mga salmon dito na pwede nyo mabili. So super high quality niya talaga. Lambo. Na tayo kumain guys. And guess what? Busog na po tayo, opo. So iniisip ko kung paano pa natin ipapasok sa katawan natin yung reindeer na pagkain. So maglakad-lakad na muna tayo para ma-burn siya at ma-tusta naman. And tingnan nyo, mayroon ako nakita ditong animal. Ano ba to guys? Like hindi ko kasi siya ma-identify. Hindi naman siya super ibon na parang ang hirap siyang no? Parang cute. Hi! Tingnan nyo guys to. Ito yung famous market din dito. Tumatanggap kaya sila ng card. Bumili kaya tayo ng magnet na dito. What do you think? Ay, nice. Ang gaganda ng magnet dito sa Finland, oh. Maganda. Ito agad yung pumukaw na attention natin. Ang high quality, wait. Nagaano siya? Ayun na. Ganda. Finland, Helsinki. 5 euros isa. 5 euros isa. Tapos, pag tatlo, 12. Mukhang malakas naman. Ayun na. Ito na lang bibiling ko. Ang mahal eh. No? So much. Kitos. Kitos. So yun guys, binili natin 5 euros. Nagpi-flicker na naman siya. Okay. Where? Sorry. Here? Kitos! Guys, alam nyo, nagawa ko na lahat eh. Talagang masyado na nating inayos yung settings or what. Pero nagpi-flicker pa rin talaga. Sa mga tech enthusiast dyan, na-research ko na guys talaga, ayaw talaga. Pangalawang Osmo Pocket na natin to, diba? Yung una is, wala na sa atin yung una. So, parehas siyang ganon. Inayos ko pa rin, parehas pa rin siyang ganon. Dito, meron din dito mga restaurants, mga mini restaurants. Ayun lang, may Lohiketo din dito. Pero parang kota na tayo doon. Masyado na tayo nabusog, like literally. And guys, date check and time check and weather check. 12:43 PM, December 1. Konti na lang, Merry Christmas na. And also, ang temperature natin ngayon ay hindi ganoon kalamig. 5 degrees Celsius lang po. Alam nyo ba guys, ewan ko kung nasabi ko na dun sa pinaka first Finland episode. Itong Finland, ang tawag dito ay Land of the Thousand Lakes because more than 188,000 na lakes ang kikita. Tapos guys, alam nyo ba, based sa global studies, itong Finland ay one of the countries na mayroong high quality of air. Kaya kahit mag-inhale, exhale kayo dito, good siya. Tapos nung nagre-research tayo, sabing ganun, mas marami pa daw yung saunas dito kesa sa mga car. Pero ang dami naman kasing car na to. Dito pala sa part na to, ang dami ng car. Hanggang ngayon kaya reliable pa yun. So sa mga Finland-based po dyan, OFW or mga lokal na dito, seryoso yun, ang dami talagang saunas dito. Kesa, mas madami siya kesa sa car. So parang dito nga, parang feeling ko meron ng 100. So more than 100 ang saunas nyo. Grabe, sana all. Ayan, sasakay tayo dito. Kasi alam niyo naman yan minsan ang hobby natin talaga. I mean, hindi siya minsan. Madalas tayo sumasakay sa mga Ferris wheel. Because of yan yung chance natin to see the beauty of the city from above. Alam nyo guys, nakakalungkot lang kasi meron kasi ditong sikat na church or cathedral. So ito yung pangalan niya, Uspenskin Cathedral. Ayan. So it's giving yung parang cathedral na nakita natin sa Kazakhstan, Orthodox Church, ganon. Pero unfortunately, nung unang nandito tayo sa Helsinki, sarado siya because of the day na nandito tayo. And ngayon naman, sarado ulit dahil Monday. Sarado siya Monday. Pero if ever kung matapat kayo dito sa ganong day na open siya, make sure to stop by, okay? Tama ba? Nandito yung daan. Kung saan tayo dumadaan. May daan ba dito? Wait, parang wala dito. Tapos yan guys, nag-book kasi tayo sa Klook ng Skywheel Helsinki, which is ito yan. If ever you want to book, yung link ilalagay ko sa ibaba. Click nyo na lang. So, tara. Pasok tayo. Parang tayo lang ata yung laman ng Miss of Ferris wheel. Ikot. Ay, may pasalubungan section din pala dito. Tignan nyo. Northern Lights of Finland. Pero sa Sweden tayo nakakita. Hello! I booked a ticket online.
Can you scan it, please? Okay. Thank you so Kitos. much. So guys, meron din sila mga cute stuff like this one. Kano? 8.50 euros ang mahal. Ayan pa, Finland. Diba? Kung ganyan yung mga gusto nyo. Alam nyo, gandang-ganda ako sa flag ng Finland. Actually, karamihan sa mga Scandinavian countries, yung meron parang pa-cross na ganito. Gandang-ganda ako sa ganyang flag nila. It's good. Magkano yung magnets nila dito? Kano? Mahal, 7 euros ha. Tignan nyo, 7 euros dito sa Skywheel. Pero doon sa nakita natin, 5 euros lang to. Same design. Mahal dito. Ito, Snowball. Snowball, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ito, shot glass. Ano siya? 6.50. Mahal. Okay, wait. Ito. Ay. Okay. Wala talaga guys tao. Doon meron tayong kasama dito, pero yung laman yung loob currently, wala. Yan guys, let's go! Yan. So, i-redeem nyo na muna doon sa ticketing counter. Cute ha? Kitos! Ito yung salita nila dito na thank you na Kitos. Kitos daw tayo ng Kitos, pero super dali niyang isipin. Ay, galing, may aircon. Alam nyo guys, itong Skywheel na to dito sa Helsinki, nagbukas to noong 2014 pa, and meron siyang taas na 40 meters. Diba? Tignan nyo guys, kitang-kita dito yung parang mga cruise ship na mga dumadaan. Ayan. Grabe, ang ganda. Alam nyo, gustong-gusto ko guys tong Finland. To the point na parang ang simple niya, ang quiet niya, hindi ganoon ka-lively. To be honest, hindi ganoon ka-lively talaga. Like, wala kayong makikita dito nagtatakbuhan na talagang parang ang ingay na level. Pero yung simplicity niya, yun yung nagpapaganda. And also, ito kasing nakikita natin na to, na pinakikita ko din sa inyo, ito yung city center eh. Meron from beyond this one, which is yun yung mga parang, kung makikita natin, parang medyo mga foresty, ganyan. Meron din mga fortress dito. Though hindi na siya kasama sa sakop sa itinerary natin kasi meron tayong mga work pa na ginagawa after vlogging, ano. Pero nagustuhan ko siya itong mismo city center. And maganda din siya to the point na kapag kunyari gusto niyo mag-explore lang ng city, Helsinki, kung gusto niyo mag-explore outside the city, marami pang iba. Lalagay ko dito, mahirap kasi mga ibang lugar dito. And also, syempre, puntahan nyo din Rovaniemi. Tapos guys, meron dito mga libreng mga attractions. Meron mga central library, meron mga cathedral, ganyan. And also, meron ditong isa pang cathedral. Ayun, no? Ang ganda niya actually, pero sarado. To be honest, mas maganda to eh. Mas maganda tong cathedral na to kumpara doon sa Helsinki Cathedral. Like the interior. Mga napapanood dating vlog ganun. And parang ako din, habang nanonood ko yung mga vlogs, mas maganda ka talaga to. Bakit ba ganito naman tong Ferris wheel na to? Kanina pa galaw ng galaw, hindi naman humihinto. Tapos guys, alam nyo, yung mga Finnish people, isa sila sa super lakas uminom ng coffee sa buong mundo. Di ba, masasabi natin ng mga Germans, sila yung mga malalakas uminom ng alak, ng beer, ganyan. Also, kapag ka naman yung mga Russian, malalakas din sila uminom ng ganon, ng alcoholic drinks. Pero dito po, coffee. Ganon sila kalakas. Tapos, dito kasi sa Helsinki, hindi ganoon ka-notorious. Notorious parang pangit ng word. Pero doon sa sa Rovaniemi, and also sa northern part ng Finland, up to 200 nights, guys, pwede kayong makakita ng Northern Lights. Kaya dapat, kapag pupunta kayo dito, para mas malaki yung chance nyo, make sure na pupunta kayo ng winter part, kasi yun yung mas maganda. Tapos, recently kasi, bago tayo magpunta dito, merong news na parang nagka-solar storm. Solar storm ba? Something. Yung basta may malakas na boom from sun. Ganyan. Nung mga panahon na yun, andito na tayo sa Europe nun, siguro nasa tayo? Nasa Czech Republic part or nasa Austria part. Kung natapat yon na nandito tayo, guys, ang ganda ng kalangitan dito, like literally. Pero wala hindi tayo natapat. Atake din guys yung mga Finnish people, no? For sure, hindi nyo sila nakikita kasi napakaliit, parang langgam na yung size. Grabe, nagsiswimming sila, napakalamig sa labas. I mean, kapag ka nakahubad, parang feeling ko lalamigin naman ako. Kapag kahubad na hubad, like naked, half naked, feeling ko, lalamigin ako ng ganun eh. Mayroon pa kasi tayong mga ganito, na mga suot-suot, pero kapag ka ganun, parang ang hirap maligo. Sanayan lang din talaga siguro. We're here guys, ito na tayo sa Christmas market dito sa Finland. Yan. Ito Tuomaan Markkinat. Pero nakalagay dito sa taas yung English Helsinki Christmas Market. Ito yung naabutan natin. Dumi araw pa kasi. Pero okay lang. So mga binibenta dito guys, mga Christmas stuff. Ito kandila, soap,
Handmade soap, 8 euros. Ito, mga kwintas. Magkano? Iba-iba. 45 euros to. May 59 euros. Ay, ang cute. Art print, 15 euros. Ang cute nito, coaster, 15 euros. Ito naman ay mga mat? 25 euros. Ito naman mga postcards. 6 euros, guys. Ito, candle ulit. Ganda. Ang bango. It smells good. Hello. Ayan, guys. Honey. Hindi ko maintindihan yung nakasulat pero mukhang okay siya. Hello. Ano to? Ay, galing. Ganda. Kandila ulit. Ang social ng kandila nila dito, textured. Textured candle. Walang price to eh. Hello! Oh, Hi! I'm here again! You're here again! Nakita ko siguro, sir. Hi! Nakalimutan ko kasi pangalan niya. Pero siya yung siya yung nakita natin sa Rovaniemi. Andito na pala siya sa Helsinki. Yung nakasabay natin sa Northern Lights. Ang galing naman ito. Ano siya? Potato tornado. Pero spiral tubes ang tawag sa kanila. Grabe yung atake Grabe yung usok. Nasa food section tayo. Oh my god, cookies. I love cookies. Ayan guys. Ito, bili kaya tayo. How much? They're 4.50 and you can get 3 for 4.50? 12. All the same flavor? Yes, the only difference is the frosting. They're chocolate chip cookies with a bit of cinnamon in the dough. Okay, can I have one please? Yeah. Thank you. What kind of? Dito tayo, sa blue tayo. This one, color blue please. Yeah. Thank you. O diba? Basta cookies talaga, tayo talaga yung kukuha. Thank you so much. It's open. I can put it in a closed bag. Okay, please. Thank you. Thank you. Ayan, so bumili tayo guys ng cookies. Actually, hindi ko alam kung tayo bigla na pabili ng cookies. Kasi nakita ko walang bumibili. So sabi ko, okay, sige, bili tayo. Tayo ang buena mano niya for today's video. Though, I don't know, kanina pa naman sila bukas. Kasi yung iba kasi may pila eh. Ito, finished food sauteed deer, Alan pancake, pulled deer burger, and salmon, soup, 13 euros. Ito. Canda one. Ang ganda ng mga candle niya, 15 euros. Ganda 15 euros. So guys, mga gloves. 28.90 euros naman dyan. Yan. Ito, chocolate. Ano to? Mga chocolate. Kasi merong taste to. 4.90, 100 grams. Snickers style. Sige, kuha tayo. Kuha tayo na may dalawang flavor. Actually, hindi tayo pala kuha talaga ng ganito. Pero kasi sabi, parang gusto kong chocolate, sabi ka. Wait, tama ba? Chocolate ba to or kandila? Or soap? Hindi, chocolate yung siguro. Sarap. Gusto ko yung kumuha tayo bago natin isipin kung chocolate ba or soap. Kasi yung soap nila guys, ganyan yung mga ganyan yung mga shape dito. Ito, mga anik-anik. Ay, ang liit naman ito, ang cutie. Ayan. Hello. Kenny's. Ito, mulled wine. Strawberry mulled wine. Mansika. Chuchu. Pero sa bagay, hindi pa tayo umiinom ng drinks, no? Kasi nagustuhan ko talaga guys yung mulled wine. Sige, mag-mulled wine nga tayo. Isa lang. Without alcohol, no? Hello. Is this mulled wine with alcohol or no? No, okay. One, please. Yeah. Do you accept card? Card? Yes. Card? Okay, thank you. Process lang card. Thank you so much. Oh, it's French. Yep. Bye tayong card. Yeah, thank Kitos! you. Strawberry siya guys. Strawberry mulled. Thank you. Thank you. Yun yung uso ko. Parang feeling ko deserve nating mag-mulled wine. Kasi hindi ko alam guys kung
kung meron doon sa susunod na country natin pupuntahan, then sa point of exit natin na Germany, kung meron pang Christmas market tayo maabutan. So, might as well, subukan na natin. Kasi may mga time na parang mas maganda na sinusubukan nyo na din agad. Minsan, sometimes, it's good to try na kaysa pagsisihan, di ba? Baka mamaya kasi hindi natin susubukan ngayon. Ang sarap, promise! Guys, this mulled wine is strawberry mulled wine. Is Ivan DJ approved. Pero ang init. Pero I think mabilis siyang lalamig kasi malamig dito. Kahit ganyan no? So ang lasa niya guys, matamis-tamis siya na walang alcohol naman. May option na parang lalagyan yung alcohol, yung parang magic na sinabi na sa Budapest. Pero ayoko nung ganun kasi, to share ko lang sa inyo. Kung napapansin nyo, kapag umiinom tayo ng alcohol, bigla na puputol yung vlog. Alam niyo kung bakit? Guess. In 3, 2, 1, guess it! Kasi guys, pagka umiinom tayo ng alcohol, biglang napuputol yung vlog kasi tinatamaan tayo. Ayoko nag-vlog guys na may tama. Gets nyo yun? We need to be, kasi may mga nanonood sa ating animals, saka kids. O, diba? Sila yung iniisip natin. Ang sarap ng mulled wine na to guys. Promise, try it. So guys, ngayon, papaubos na tong mulled wine natin. Inuunti-unti natin siya. And if ever kung iniisip nyo kung ano yung lasa niya, medyo matamis siya. I mean, matamis siya, oo. Pero wala akong nararamdamang paet or asim, ganyan. Kaya nagustuhan ko siya. And alam nyo, medyo matagal na tayo ditong nakatayo. Actually, nandun tayo kanina sa taas. And ala lang, gusto ko lang magstay still, ganyan. Titigan lang yung mga places. Kasi sometimes guys, makikita mo naman yung ganda ng isang lugar kahit hindi ka naman naglalakad, kahit hindi ka nag-explore. Tumayo ka lang at titigan mo lang. Magagandahan ka. Actually, nasa baba tayo kaya hindi na natin nakikita yung talagang view from above. Pero kanina nasa taas, kita-kita yan. Maganda guys yung minsan kahit tatahimik ka lang, tititigan mo lang yung mga things, yung mga places, yung mga nagtitinda, mga tinitinda, mga lugar, basta stay still and just people watch lang, ganun. People watching. Di ba may mga ganun, may mga taong mahilig lang mag-people watch. Kunyari sa tabi ng Rhine River, tabi ng Seine River, tabi ng kung saan-saan pa mang klaseng river, or mismo sa mga streets. Dito ang ganda lang. Kasi yung tugtog, ayun na, ewan ko kung naririnig nyo, or baka hindi kaya, kasi baka ma-demonetize tayo. Iba yung vibe niya. It's giving Christmas vibe talaga. Kaya if ever, kung kayo po ay meron kayong EU trip, lalo na kung winter months, you can consider this one guys. Promise. Matutuwa kayo. Pero magandang puntahan to, I think mid-December to January, parang winter wonderland talaga. Tignan nyo naman dito guys, ang tinda dito mga tuna. Ayan na. Ito siya. Ganda. Ano to? Jam? Jam ba? Ayan. So meron din mga pastries. Ayan na. Ang ganda ng vibe nitong Primo Bakery. Mga tinapay na may binebenta nila guys. Tapos ito ano to? Helsinki Mag, nagbenta sila Christmas drink, Glogi, hot Christmas drink. Glogi pala pangalan, Ano iniinom na naman tayo? Okay na tayo doon sa mulled wine. Alam niyo, ang parang wala pang tinitinda dito is cheese. Wala pa ako nakikita cheese. Ito, cookies na naman. Cookies! Okay, speaking of, ito na yung cheese. Ayan na siya. Wala mga prices guys Ito gingerbread house, si maliit, 14 euros. This one, 14 euros to. Yung medyo normal, ito is 20 euros. Tapos yung super laki, I think ito yon 40 euros siya. Ay, parang masarap to, pickled garlic, no? Di pa tayo nakakatikim ng pickled garlic ever, guys. Uy, chili garlic. Pickled garlic and chili garlic. How much? May price? Walang price na nakalagay. Galing ito, mga sauce. Angry Barrel or something, mango. Yan. Ito, kandila. Hello. Kandila din. Maganda guys. Do you want to try? Ayan. Do you want to try? May texture. Uy, kabayan! Pinoy! Hello po! Hello. Ito guys, Glogi. Nagbibenta din sila ng Glogi. Ano kaya Glogi? Lalagay ko na lang guys yung description sa screen kasi hindi ko na-research yung Glogi. Basically, mga kainan yun nandito. So, mga pastries usually yung binibenta nila. So, ang Glogi dito is 6 euros. Yung alcoholic is 12. So, times 2. Hot chocolate is 6.50. Tapos coffee, 3.50. Ang tea is 3.50 din. Ngayon guys, bago magdilim, puntahan naman natin yung sikat na supermarket or grocery store dito, which is Alepa. Alepa yung pangalan niya.
And actually, meron pang ibang options. Ilalagay ko dito sa screen. Pero parang nung tinitignan ko yung reviews, parang Aleppa yung pinaka madaming star sa Google. So, doon tayo magpunta. Ito lang actually yung Christmas Market and Helsinki Cathedral. Then, sasakay lang tayo sa tram number 7. Tapos, ayan, 2 stops lang papuntang Snellmanin, Katu. Then, Aleppa, Lisan, Katu yung pupunta natin. Ito na ang ating sasakyan. Okay. Guys, tignan nyo. Ito yung K-Market. Isa din sa option na sinabi ko sa inyo. Pero Aleppa lang kasi yung inano natin nilista. Pero sige, since nandito na tayo, let's check it out. Yan, usually parang maliit lang siya na grocery. Magkano yung carrots? 1.99. Is it mura ba? Mura ba yung 1.99? Ganito kadami. Tapos, the paprika, 7.49 euros. Parang mahal. Yes, this is not a official supermarket vlog ha. Baka kala nyo yung super official siya. Gusto ko lang din maipakita sa inyo quickly kung ano yung, you know. Itong ganito, 250 grams, 1.79 euros. Itong saging, 1 kilo, 1.89. Ito, merong mga ano lang, iinit nyo lang ng pagkain. 2.99 yung ganito. Itong ganito, 2.95. Risotto naman, 4.45. Ito naman, mga kape. So, Starbucks, 2.15. Yung ganito is 4.99. Yung ganito naman is 12.95. Yung ganito naman is 7.75. Grabe ito, reindeer. Ganun siya. Tapos na yung pasta. Pasta is 5.35. Much better kung may microwave dun sa tinutuluyan nyo. Actually, yung hotel natin ngayon, may microwave siya, kaya much better. Tapos kapag kunyari gusto nyo ng ganito, yung eat and enjoy lang, pulled pork sandwich siya. 4.99 euros naman yung presyo. Ano tong ganito? 2.55. Tapos this one. Ito yung kakaibang klaseng mga kutkutin nila. Ito yung freebie na cookie doon sa Northern Lights natin sa Rovaniemi, from Rovaniemi. 0.89. Masarap naman siya. It's giving Chips Ahoy. Oreo dito is 2.45. Guys, hindi na ako magkasalita. Papakita ko na lang yung prices para mas mabilis. So, ito ata yung yung maglalagay sila ng mga bote tapos re-recycle. I think yung ganito yun, no? Ayan. Sa Finland. Ito guys, dito naman tayo sa Aleppa. 24 hours. Akala ko sarado kasi walang ilaw. Guys, lumipat tayo kasi napaka-onti ng product nun. Parang feeling ko, mas madami tayo masasabi dito sa Aleppa. Nadaanan lang kasi natin yung K-Market. Guys, ang galing. Paano itong ganito? Insert bottles or cans at a time. Bottom and first. Galing, no? Magkano kaya yung kinikita nila? Ilalagay ko guys sa text kung magkano usually kinikita ng mga taga Finland kapag nagdo-donate sila or nagre-recycle. Ito guys, yung ice cream, 3.39 euros. Ito naman mga ganito, nakaano na siya, parang iinit na lang, sweet and sour chicken, 4.09. Co-op din pero walang ganyan sa Co-op sa Switzerland. Yung mga toothpaste naman dito, ang presyo 2.59. Shampoo and conditioner naman 4.40. Ito mga cotton buds 0.80. Ito naman 3.95. Ano yan? Tampons, tama? Ito pang ng damit. Liquid detergent, 6.69. Ayan, naalala ko na naman. Hello po sa mga animals na nanonood sa atin. 0.99, meow meow offer you. Ayan, meow meow, 0.75. Grabe, ang mahal ng dog food dito, 2.75.
Ganyan ba talaga guys yung food? Ay, yung food ng mga aso. Ang social ng pagkain niya, salmon pa. Oh. Alam ba, favorite ko yan, doggy. 1.59. Oh, ito naman. Magkatabi talaga kayo, mga babies. Ito naman ang food nyo. 0.62 ang presyo. Yung ganito naman, 1.35. Diba? Ito 1.75, mas pinalaki. Ito mga gatas naman, 2.15 ang gatas dito. Ano naman to? Nilalagay ito sa food for sure. 2.09 sweet chili. Ito naman cheese is 2.09 din. Ito naman mga vitamins naman nila. Ayan. So, ang mga vitamins dito, vitamin D is 3.55. Vitamin C is 5.49. Magnesium siguro to. So, 7.79. Protein drink, 1.75. And protein bars, 3.15. Ayan pa. Taco sauce, 3.49 yung presyo sa ganyan. Chocolates na tayo. So, 4.55. Oh, pistachio. Nice. 2.35 guys. Kaya lang ayoko naman na bumili. Bibili ba tayo? Pero mayroon pa tayong cookies eh. Wag na. 2.35 naman yung ganito. 7.45. Ito naman is yung mga mahilig sa coffee. 6.89. This one, matcha. 7.59. Ito, kape. 0.59 yung Nescafe dito. Buti pa dito may Nescafe. Doon sa K-Market, 8.55 naman itong Nescafe Gold. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Dito, 11.45 siya. Alam nyo guys, mayroong nag-recommend sa atin na itry daw natin yung specific candy dito. Nakalimutan ko eh. Search nga natin, Finland candy, kung ano yun. Asan dito yun? Ayan, salmiakki. Wait, i-ask natin. Hindi ko siya makita. Excuse me, is this a candy? Yes. Can you help me? That's a Finland candy? Yes. Ito guys, anything daw from Faxer. Sabi ni ating staff. Nagtanong ako eh. So maganda tong brand na Faxer, I think. Faxer daw base. So ito na lang bili natin. Masarap ba ito? Bakit pinarere ko sa atin? Salmiakki. Ano ibig sabihin ng salmiakki? Salmon? Tapos ito, meron pa nito. O sige, try natin lahat ha. Kung sino may nag-recommend ito, nakalimutan ko kung sino. Sana masarap to. So, raspberry. Parang hindi ako mahilig sa raspberry. Pero ito ano ba to? Yossi ba to? Bakit ganito? Pero hindi naman siguro sila maglalagay ni Yossi dito. Baka naman lasang cheetah to ha. Sige, lagay natin. Ito naman ay Baba Haba. Finland ba may gawa nito? Baka may hindi. Check nga natin. Finland ba? Finland may gawa. Ito, chocolate. Faxer din nakalagay. Vegan. Atake, vegan. Pero hindi naman ako vegan. Masasarap yung hindi vegan. Ano ba yan? Sige na nga. Try natin. Pero kasi, salmiakki lang to. Meron kasing mix. Pero ang dami. Ayoko na madami. I think okay na to guys, no? Kasi pagka masyadong madami, baka di naman natin maubos. Masasayang lang. Ay, may salmiakki na chocolate. Na hindi siya hindi siya parang ganito. So, mas masarap siguro itong chocolate, no? Which one is better? Mahal naman. Diyos ko, 2.95. Yung isa ba magkano ba to? Ito 1.79 lang eh. Sige, wag na muna ng chocolate. Ito na lang tayo. Mas mura to. Doon muna tayo. Magtitipid tayo. Mahal-mahal. So, mga yogurts naman. Itong yogurts, guys, is 0.83. Ayun ang mga iba't ibang mga food naman to. Mga bars. From, saan gawa? Dito din ba to sa Finland? So, ang price niya, 3.49. Tapos, ito yung mga local chips nila. So, 2.39 yung sea chips. Yung mga ganito, 2.75. Popcorn nila, 1.89. Ito, 0.99. Ang Pringles nila is 2.99. Daming, mga local products talaga. Super. Itong mga ganito ay 2.35. Asia na to. Mama. 0.89. 82. Wala. Sorry. Itong samyang naman is 2.59. Dito sa side na to. Mga healthy food. So, 7.19. 4.79. 1.85. 5.29. Tapos ito, mga rice. Bigas pa lang to guys ha. Hindi pa to kanin. So, 3.45 ang presyo. Basmati is 3.49 din. Pero parang for me, masasarap is yung lang, normal. May jasmine ba? Jasmine lang usually yung gusto ko guys eh.
Jasmine, where are you, Jasmine? I think ito siya, 2.79. Atake, vegetable section na tayo. So, itong mga patatas na ganito ay 1.55, isang pack. Ang sibuyas is 1.09. Ang bawang ay, hala, 4 na pirasong bawang, 0.99. Tapos itong mga tinapay naman is 2.75. Oy, pandesal. 2.55. Tulad dun sa K-Market, guys, mayroon din silang section ng mga food na mina-microwave lang or pwedeng ready to eat yung iba siguro. Ito 4.39 yung sandwich. Ito mga soup is 2.99. Itong meal is 5.95. Ito naman iluluto pa to for sure. 2.89 yung ganyan. Ito chicken na may ano na breading na 4.99. Ito naman mga cheese. So, magkano itong mga cheese? Itong mga may cut na cheese. 3.99 yung ganyan. 4.35. This one. 2.69. Margarine, guys. 1.65. Tapos ito mga milk. Oh, Oatly. 1.99. Light soya is 2.55. Mga eggs. Ang itlog nila dito, guys, is isang dosena. 2.49. 2.49 yung egg nila. Ay, ano to? Egg whites? Egg whites, guys, ata. Egg whites ba to? 9.49. Galing naman. Oo nga, pure egg whites. Galing. 9.49, guys. Ah, meron din ditong bread section. Like yung bread na talaga. So, itong croissant nila is 0.95. Itong fatsar. So, 0.65. 0.42 naman yung ganito. 35 to and 2 kapag merong partner na drinks. Ito naman, guys, mga sauce. So 3.19. Mga dressing pala, I mean. Ito. Mayonnaise ba to? Mahonesi. 3.25. Is this a paste? 2.25. Oy, Barilla! 2.89. Ito mga noodles. Pasta carbonara, pasta bolognese, tapos mac and cheese, 1.69, guys. Tapos ito Knorr, 2.15. Ito, guys, yung tuna, 2.75 ang tuna nila. Ito, ang tuna na normal naman 1.95. Ito may mas mura, 1.65. To be honest, dito sa Finland, mas malalaki yung laman ng mga tuna kasi doon sa Switzerland. Maliliit kasi dun eh. Ito, guys, so merong spaghetti sauce, 1.25. Kapag tinatamad na kayo magtimpla, cream sauce para sa Swedish meatballs, 2.35. Yan, sa lasagna, 3.65. Ito naman, guys, mga nuts mix to, 3.29. Pistachio, 3.55. Dates, 2.65. Prunes, 2.35. Peach, 2.59. Pineapple ay 1.45 pala. So yun lang, guys, yun lang naman yung bibili natin. Actually gusto ko lang i-try ito natin, itong Finland candies, kasi aside from ito yung murang iparang i-taste test, ito din talaga yung nire-recommend sa atin. Gusto ko din siyang masubukan natin, di ba? Para if ever kapag pupunta kayo dito, pwede nyo bilhin to. And again, dito kayo magpunta sa Aleppa. Yung K-Market, di ko siya gano'ng nagustuhan. I mean, that's my opinion. Baka kasi mamaya pangit lang yung branch na napuntahan natin. Pero if ever, itong Aleppa, ang ganda. Ang ganda talaga. Guys, nabili na natin yung candy. So, 4.78 yung total price niya. Guys, we're now walking sa Helsinki Central Library, UDI. So, sikat siya dito eh. So, nagre-research tayo. Maganda siyang place to hang out and also to read books. Ito yung itsura niya. Modern yung vibe niya. Check natin kung ano makikita natin sa loob. Oh, grabe. Mukha siyang mall. Hindi siya mukhang library, guys. Like, literally. Grabe, guys, oh. Parang museum yung Central Library nila dito. Itong Central Library na to, guys, noong 2018 pa to. So, ito, binuksan to because of the 101st Independence Day ng Finland. Wow. Basically, ang daming floors. So, asa mga English? Ito yung English. So, event space, story room, non-fiction, newspaper, studios, game rooms, learning space, may workstations, may urban workstations, may restaurant. Check tayo. Sa third floor muna tayo magsimula pababa. Grabe, guys, so ayun yung mga workstation, no? Nakakatuwa naman.
May ganito sila. Actually, hindi lang siya library. Community hub din siya. Like mga events, meron din dito nga nagaganap. Workplace nga, workstation nga, mga playrooms, gano'n. Grabe, ang ganda. Wow. Tapos guys, nakita ko yung librarian dito, robot. Grabe guys, ang modern talaga ng library nila. And alam nyo, naka-CR din tayo. Maganda na yung CR nila. So, unisex. And also, merong sink bawat cubicle, pero walang bidet. Pero guys, itong top floor, talagang book heaven talaga siya. Like, open space. Yan. And dito sa mga side na to, merong mga nakaupo dyan. Also, ito study room. I mean, study area. Hindi ko kasi mabidyahan guys na malapitan kasi syempre for privacy din nila. Ano naman to? Ah, okay. Ang galing ah. Hagdan. Baba. Tapos may mga nakasulap. Cute na mga upuan. In fairness, ang ganda ng concept nila na ganito guys. And alam nyo, to be honest, yung mga ganitong pagkakataon, yung mapapasabi ka na lang na sana sa Pilipinas meron din ito. And I know na meron tayo sa Pilipinas sa National Library, ganyan. Pero, yeah, okay, library siya. Pero dito kasi, ang konsepto niya is parang community hub na siya / national library / workspace / playing room ng mga kids, ng mga babies. Actually, hindi ko lang pinakita sa inyo kasi for privacy ng mga bata. Pero meron ditong section for that. Tapos, meron ding / daridag natin, meron cafe. So, habang nagko-coffee sila, nagbabasa sila ng libro. Tapos, 3 floors. Tapos modern yung structure. Maganda yung ganito. I think, if ever, kapag ka ganito, yung magkakaroong setup sa Pilipinas, parang I think, marami ang magbabalik loob na magbasa using books. Using books ha. Kasi karamihan, ewan ko, yung mga friends ko kasi, ang mga nakikita ko, nagbabasa sila, oo, pero yung iba kasi e-books ang binabasa. Yung mga ganun. So, sana, parang ano lang yan, parang sa panonood lang ng movies. Kadalasan tayo, nanonood na lang tayo sa Netflix. Pero, syempre, to support the pelikulang Pilipino o yung mismong buhay sa pelikula, is manood sa cinema. So, parang ngayon, parang maganda. Yung sa library naman. Dami kong sinabi, pero ang main point ko lang, sana magkaroon ng ganitong kaganda sa Pilipinas para madaming mga Pilipino pa ang magpunta sa parang mga community hubs to read and to socialize. Galing naman ito, ang cool. Galing yung likod. Upo tayo dito. Dito tayo. Diba? At least nakaupo tayo. Ganda. Ito yung background. Ayan na. Ito guys, yung robot ng librarian dito. Pangalan niya ay Vera. Nakatawa. Public space din tong second floor guys. Ganun yung itsura niya. Hindi ko guys maiikot ng maayos kasi super public talaga. Public place. Siyempre, again, to respect their privacy, but meron dito mga tables at meron mga saksakan. So, kung magla-laptop kayo, pwede kayo dito, ganyan. Actually, alam nyo, kanina nakatulog ako. Nakatulog ako. Kaya lang imimit kasi tayo ngayon. So, viewer natin si ate. Mamaya imimit natin siya. So, ang dami po nating mga kakasalubong ng mga Pilipino dito. Akala ko nung una, konti lang ang Pinoy dito sa Finland. Ang dami palang Pinoy. So, shout out po sa 2 couple na na-meet naman natin una. Shout out sa inyo. Ang masasabi ko lang sa inyo ay kitos for supporting me. Wow, pinag-mix. So guys, habang iniintay natin si Ate Violi, yung viewer natin na imi-meet natin dito sa Finland, dito ngayon tayo sa Helsinki Cathedral. Nanonood tayo ng practice rehearsals or what? Ang saya. Okay, so guys, nagpunta na ngayon tayo doon sa restaurant na pag-meetan namin ni Ate Violi. So, ang pangalan ng restaurant is Restaurant Savota. Super lapit lang niya dito. Saan dito yun? Restaurant Savota. Feeling ko nakita ko na si Ate Violi. Let's see. I think she's this one. Ayan. Hello! Hello po! Nice meeting you! For you. Ay!
Yata, meron pa tayong pag ganito. Pasensya na galing pa ako Rovaniemi. Hindi pa ako nakapag-check-in. Haggard ako ngayon. I know. Hi! Oh my God! Say hi to the vlog! Say hi to the vlog! Hi, vlog! Guys, ano siya? my Finish God. na si Ate Violi. Hindi. Violi, no? Viole. Yo, pero sa finish na sabi nila, Violet. Viole. O, si Ate Viole. Ayan naman pa. Uy, ang tapat mo pala! Tingnan nyo, akala niya maliit. Mukha ba tayong maliit? Ang payat mo! Pakiulit, Ate Viole. Ang payat mo! Hindi, tumaba nga ako. Galing akong cruise eh. Hindi pa uploaded by this time, pero galing Pero ako sa nakita cruise. ko yung mga ano mo, sa mga reels. Ah, di ba? Ayan! Actually, nakapanood ako ng vlog niyo po bago ako magpunta dito. I mean, bago mag-Europe in general. Nakapasyal na ako dito. Actually, papaalis na ako tomorrow. Thank you so much for reserving this one. No, it's nothing. Ah, di ba? Sabi nga ng husband ko, sandali ka lang daw dito. Oo, saglit lang po. Parang Sabi niya 5 days? bumalik ka 6 daw days? kasi may skiing area sa place namin, mga ganyan. Actually, medyo sayang Sama ka daw namin mag-hunting. Ng mga salmon, gano'n. Gusto ko sana yung salmon, gano'n. Pero babalik ako next time. Salmon. Salmon? Meron sa winter yan. Hey! Bravo, this is your first time here. Yeah. Really, really good to have you here. This is a Kitos. really traditional Finnish restaurant, so the decoration and the food is traditional Finnish. So guys, ayan kami ni Ate Violi. Naghahanap kami ng Ito, mashed orderin. potatoes with rosemary butter, root vegetable hash, and lingonberry sauce. Ito. Na. Di ba nahihiya pa? Sabi ko kasi Ate Violi, hindi pa ako nakatikim ng reindeer guys. Di ba tayo nakatikim? Yung bear, nakatikim pa yung bear? Not yet. Meron din beer dyan. Meron din silang bear. Eh baka ang dami, baka di na po natin maubos. Huh? Baka di na natin Kumain maubos. Take out ka. mo na lang. Hindi, i-take out mo. Oh my God. Sige, sige. Isang beer tapos isang reindeer. Oh, sige. Sige, para mukbang tayo dito ng Finnish food. So, mag-hello po kayo sa vlog. Uy, ang puti ko dyan. Ang ganda pala talaga ng camera na ganyan. Ay, grabe. Parang sinasabi niyo na hindi ako maputi in person. Ang puti ka in person. Yung ate mo, grabe, ang cute ng face. Ano na siya? Na ano kaya ako nun? Kaputi ko talaga ito dito. Ano siya? Nag-resign na siya ngayon sa... Saan pa siya nag-work? Qatar siya, pero Ah, nag-resign na sa siya. French No, hotelier. Hotel mo. Oo, nag-resign na siya doon. So, meron na Kasama siyang... siya sa Vietnam. No? Yeah, kasama siya sa Vietnam. Tapos... Ulo, tapos sabi niya, kapatid niya to. Kapatid niya talaga to. Tapos lilipat na siya ng ibang bansa. Wait, abangan niyo kung saan yan. Pupunta ako doon first time. Saan yun? Sa Europe? Off cam ko sasabihin sa'yo. Off cam muna. Secret muna yun. Titigla ko habang nag-finish siya. Tayong alam lang natin kitos. So guys, ayan. Yung binili sa atin ni Ate Violi ay... Ano po ito? Ear-free or yung mousse. Mousse burger. Oo, mousse burger siya. And this one is reindeer na may mashed potato. Mashed potato and vegetables. And this And one meron is... siyang, yung red is, this is lingonberry. Lingonberry, this one. Oo, yan is, pinupulot lang yan sa forest. Kala ko sili. Nung tinitin ako, No, it's lingonberry. lingonberry. Yeah. And Tapos, this one is bear soup with rye bread. Rye bread, yeah. Rye bread, and this is a sour cream. Actually, rye bread na yun. Yan yung partner lagi nung salmon soup na kinakain ko sa Old Market Hall. Doon ako Binili kumakain. kita ng rye bread na chips. Thank you so much. Chips yun. Yung parang chichirya nila dito. Actually, isa yan sa mga nilulook forward ko, pero hindi ko alam na may mousse. First time ko narinig yung mousse, guys, na meron dito. So, ayan. Thank you so much for letting me experience this one. No, it's nothing. So, kahit tayo. Kain tayo. Paano to? Normal lang food lang nakakainin. Kumain ka dyan. Magkakain ko. Oo, gulang. Huwag kang mahiya. Huwag ka mahiya. Ako nga. Teka, price na muna tayo, guys. Nahihiya ako at dami in order. Nahihiya ako at dami. Huwag ka mahiya. Bawal mahiya dito. Kitos. Wala na ba? Koleheva, you're welcome. Baka ko na nalaman yung koleheva. Sarap guys ng mousse. Actually, parang wala pa siya pinagkaiba eh. Kasi ang in-expect ko, oo, yung lamb kasi di ba parang may anggo ba? Anggo na feeling. Wala guys, itong mousse. Wait lang ito. Ano ba yan? Malulobat na pala tayo. Ayan. Wala ka. Kasi kagabi pa nga ako. Ano, kala ko nga makapag-check-in ako. Wala ba ano? May charging area? Pero meron naman ako dito power bank. Okay.
So guys, mousse. Ay, mousse pala. Ang sarap ng pinaka-burger din, pati. Ay, ano yung bread? Homemade nila. Ang sarap. Ang sarap, guys. So, mousse burger. Guys, itong mousse burger is Ivan DJ approved. Alam mo yun, Ivan DJ approved. Si JM din meron eh. Meron si JM. Ano yung kay JM? JM. Ano yun? Recommend. Recommend. Yeah. Ang sarap. Guys, walang halong kao. Ang sarap talaga niya. Yung mousse hinahan. Pero yung reindeer hindi inahan. Meron talagang They have, parang poultry thing. Tapos hindi lahat nakakapag-own ng reindeer. May yung reindeer, alam mo kapag springtime. Wait, ang sarap talaga. Kumain. Ang sarap talaga. Hindi ko, ano yung springtime? Yung, Hindi pa naka-on yung camera. Pero kasi, kapag hindi ko tinry na mag-reindeer na sakay, tsaka yung mga iba doon yung kasama. So, wala akong matatry na kakaiba. tinry mo yung yung husky, hindi. Yung husky is medyo mahal. Kasi ang mahal na nga eh. Mahal na nga. Ang mahal na talaga. Reindeer, right? Feeling ko itong Finland part ko pa lang, ang mahal talaga. Ang mahal ng Finland. Ang mahal ng Finland, guys. Mas mahal ang Finland o ang Switzerland. Switzerland. Actually, parang magka-level lang sila eh. Pero dito sa Finland, saglit pa lang ako Kasi hindi pa ako nakapagpunta. Ay, wait. Hindi. Sinasabi ko din sa kanila, dito sa Finland, nakakatuwa because yung mga food diverse. Diverse. Sa Switzerland kasi may mga time na parang, ay, kailangan ko ng ganitong food, kailangan ko ng ganito. Dito kasi parang may buffet. Oh, maraming buffet. Daming buffet, tapos 14 euros lang dun sa Rovaniemi. Meron pa nga minsan 10 euros. Oh, diba? Sabi ko ganyan, oh my God, nag-exist pa pala ganitong presyo sa Europe. Oo, yung food dito, hindi siya ganun ka mahal. Pero pag authentic Finnish food, yun yung medyo may pricey siya. Pero yung Old Market Hall, kasi yun yung sinasabi sa TikTok na mura. Tsaka kahali. Mahal din dun. Mahal din yun. Mahal din dun. Pero magpunta pa rin kayo dun, guys. Oo, maganda experience dun yung local vibe. So yun talaga napupunta ang mga local. Yun lang isa-isang palengke namin. That one? Yun lang ang palengke dito. Gusto ko yung sarap ako sa pagkain. Nakali ko. Sarap. Ang dami ko mang kakainin. Kala ko nga, hindi na tayo tuloy eh. Bakit ma? Kasi hindi ka nag-message. Hindi ako message. Hindi kayo message mo kasi nahihiya ako. Pero naman mag-follow up ako. Natulog ako ng early mo. Natulog ako buong gabi. Tapos umaga pa. Kaya dapat ko na yung pala i-message to. Ay, Baka bigla ko si Ate Violet, parang hindi pa siya nag-message. Baka hindi kami tuloy. Sabi kong ganyan. Pagka kasi ganyan, nahihiya talaga ako. Nahihiya? Kasi parang feeling ko nagde-demand ako ng time from you. Tulad yan, buntis ka pa, nagpunta ka pa dito. Hindi Ay guys, oo nga pala. Meron silang YouTube channel. If ever kapag kayo po ay pupunta ng Finland, kung gusto nyo makalaman ng Finnish live, panoorin nyo. Ilalagay ko dito yung screenshot ng kanilang YouTube channel. Thank you. Kala ko nga mag-vlog ka ngayon eh. Hindi, mamaya na. Ay, may mag-vlog ka din. Hindi ay. Nahihiya siya. Ayaw niya makipag-collab. Collab. Hindi ako yung lahat kukunan ko ng video. Pero ang tipag mo mag-upload. Hindi every other day lang. Kahit na, ganun din ako ngayon. Diba dati, everyday ko. Kakaloka yung sa'yo. Kasi sinabihan mo pa nga si Marvin, everyday. Ano ba yun na vlog? Thailand? Thailand ba yun? Kasi sabi namin, parang hindi ko talaga kaya. Nagugulat siya kasi everyday upload ako before. Pero kasi one of the reasons, kaya hindi na din ako nag-everyday. Because gusto ko mag-tone down ng slide kasi parang gusto kong ma-enjoy yung mga moments. So may mga time na hindi ako nag-video sa isang trip. Yung parang pwede nababawasan yung pang everyday. Aside from that, dito kasi sa Europe, magkaiba kami ng time zone ni Miss Editor. Hi! Magkaiba kami ng time zone. So basically, gabi na doon, madaling araw na doon. Tapos dito, gabi pa lang. Parang mga galing atake. Nahihirapan kaming mag-work. So kapag kunyari, nasa Southeast Asia na ako, kaya kung kakayanin, mag-daily ulit. Pero kapag nalalayo ako sa Southeast Asia, so hindi ka na mag-ano? Oo, pero wala muna akong plano mag-daily even sa 2026. Ang hirap mag-daily. Ayan guys, ngayon po, titikman na natin tong reindeer. Wait, nahiya ako nakatingin yung mga tao sa likod ng camera. So, ano ko ba siya? Ina-knife muna? Ganito talaga ang atmosphere kahit sa bahay namin. Tahimik? Yung bahay kasi namin 100 years old. Oo. Ay, hindi siya lutong-luto. Ano to, blue? Or something? Ayan, sure.
Ah, Lagyan mo diba? ng sauce, lagyan mo siya ng lingonberry. Lingonberry, ganun talaga yung pagkain. Kasi yung lingonberry na Wait, ano siya. nakatingin sila yung mga tao, nahihiya ako baka kung ano sabihin ko, ma-disappoint Kasi sila. nag-isip pa sila kung ganyan yung ibang orderin ko. Oo. Lagyan mo siya ng lingonberry sa taas, tapos lagyan mo siya ng mashed potato. Lingonberry. Tapos ito yung sausage nila, reindeer sausage. Itong lingonberry nyo parang chili garlic, no? Hindi, masarap yan. Asin-asin niya matamis. Asin-asin. Tapos lalagyan ko ng mashed potato. No. Para namang ano to, fine dining. No. Teka, ito na. Ito na guys. Ito na. Wait lang. Parang ang pangit na angulo. Yan. Okay na, ma'am. Okay naman. Masarap. Sabi natin ate, di ba? Masarap. Masarap. Wala akong nararamdamang O yung anggo. bear naman. Wait lang. Ang sarap. Iba in-expect ko. In-expect ko parang lasa siyang lamb. Na parang may after ako matitikman na parang aamoy sa ilong or what. Pero okay siya, guys. Okay siya. Pero mousse pa rin. Mousse pa rin ang gustuhan ko. Mousse pa rin. Pero okay siya. Yung sausage, reindeer din. Na-exceed yung expectation ko. Walang halong joke. Ina-expect ko kasi sabi ko, baka mamaya hindi ko magustuhan ganyan. Pero okay naman pala. Yung mga nagde-DM sa akin sa Instagram, sabi nila sa akin, ay ba di masarap yung reindeer? Ay ba di masarap yung reindeer? Ako tuloy na feed sa utak ko. Sabi, masarap naman pala. Masarap. Kasi maniwala agad. Oo. Masarap. Dapat i-try. Yun kasi sinasabi nila sa akin sa mga comment section, ganyan. So, okay siya, guys. Try it. It's good. Yeah. O, diba? Tumitingin yung mga nasa likod. Nahihiya ako. Nakikita ko sa peripheral vision ko, Ate Bioli. Nakatingin sila. Hayaan mo sila. Oo. Titingin lang yan sila kasi hindi pa sila naka-order. O, kain po tayo. Ay, may tumulo. Okay siya. Yung lingonberry kasi, tinatanggal mo yung umay. Umay factor. Pero ang onti ng lingonberry. Alam mo, matatai ka ng maganda niya. Talaga matata. Gusto ko talaga yung topic magaganon talaga. Oo, kasi nga, yung berries, it's very good for your... Fiber? Okay siya. Naghanap nga ako sa store kanina ng... Cheers! Yan. Pwede ka ba uminom nito? Pwede ba sa buntis yan? Oh, cheers again. To more travels to us. To more Finland trip. To more pera. To more pera from Finnish person. Hello, Ang tawag nila sa Finnish. May kasabihan sila sa Ay, Finnish. masarap. Masarap. It's blueberry. Pero lasang candy lang siya. Lasang candy. Blueberry juice. Sarap. Okay guys, now, ang itatry naman natin is, itry muna natin to. Meron kasi ditong Reindeer sauce. reindeer sausage. Ayan. So, grabe to si Ate Violin. Lahat na lang pinakain. Thank you so much. Okay, tingnan natin. Pero parang, tingnan natin kung ano yung lasa niya. Pero parang mas type ko yung raw. Ay, yung mismong yung walang sausage. Oo. Pero tingnan natin. Ay, masarap din. Masarap din. Masarap din. May smoke. Smoky flavor. Smoky flavor. Sarap din. Gusto nila yung mga smoke din. Smoke salmon. Actually, lasa siyang sausage dun sa sausage sa Hungary. Meron type of sausage. Yung parang ganun guys yung lasa. So if ever, kung iniisip nyo kayo yung lasa niya, isipin nyo na lang yung sausage sa Hungary. Ganun lang din siya. Smoky effect nga. Yung reindeer, hindi ko nga ganong nalalasahan Parang normal lang siya na meat. And walang alat factor. Hindi siya ganong maalat. Ayaw ng Finns ng alat. Ah, really? Finns don't like salty food. Oo, hindi siya ganong maalat, guys. Sakto lang. Sadyang busog lang talaga tayo kasi busog tayo, Ate Viol. Grabe kang mag-host. Paano ba pag bumalik ako dito ng spring? Spring ba? Summer? Balik ka dito ng Winter? Peak of the winter. Peak winter, February. Yung January, February. Para makapaglakad ka sa Frozen Lake. mag-ice fishing tayo. Titignan ko kapag kung ano yung mura yung ticket, mura yung tutuluyan. Ahead of time. Like 6 months before. Kung hanap ka na Sige. ng sponsor mo. Oy, sponsor Ay, wait. mo si Ivan. Hoy, wag, guys. Para Nakakahiya. makabalik siya dito. Pero, mag-ano tayo yung butas yung lake, yung mag-fish. Ice fishing. Alam mo ba isa sa bucket list ko? Oh, pa-ice skating kita. Actually, yun din. Sa lake, ha? Nakapag-ice skating na ako.
Tsaka yung upo ka dun sa sledge na ano, tapos iikot ka. Hindi pa siya natatry. Iikot ka dun sa ice. Hindi pa siya natatry. Ang dami pang pwedeng itry. Marami. Sobrang dami. Susunod. Mimit uli natin dito sa Ate Violi. And her family. Meet po sila sa akin. At pala, dinalahan kita ng deer meat. Dear meat? Minahunt yung husband ko a few weeks ago. Ay, last week lang. Oh, really? Hello! Busog na siya, te. Ang dami kasing pinakain eh. Di ba guys, hanggang ngayon hindi pa kami tapos ni Ate Violi. Sinasabi niya ang taba daw natin sa vlog, sa personal hindi. Pero seryoso? Tapos natangkad? Mas matangkad ka rin sa personal. Thank you so Talaga much. yung cam. O, diba? Talaga lahat totoo sa camera. So guys, mas payat pala ako sa in personal. Kaya kapag ka nakita nyo ako, judge na lang din ako in Ang person. tawag nila dito sa Finnish, this is Finnish kuksa. Finish cook sa. Itong cup. This is what they use when they go to the forest. They drink coffee or tea. This one? Yeah. Nice. And we don't wash it with soap, just water. This one? Yeah, it's made from the birch tree Birch tree. or from the pine tree. Nice. Tapos ginawang mangkok dito ng sabaw. And meron siyang butas kasi diyan may papasok yung kamay mo. Pinapasok ko nga siya ganyan. That one, guys. So, ganun ba siya dapat iinumin? Ganun dapat? It's up to you. Ganun pala. Anong lasa? Para lasang pares. Para lasang pares. Para lasang beef pares. Huwag ganun yung lalasahan ko. I mean, siguro yun lang ang kaya ko parang maalat na bulalo. Maalat mo lang. Maalat na bulalo. Maalat siya ha. If ever, sa lahat ng mga kinain natin, di siya maalat. Ito yung medyo naalatan ako. Maalat siya. So, laman naman. Kasi actually, dapat yan yung starter. Yeah. Bear meat. Bear meat, guys. Isipin ko kumakain ako ng bear na mga nakikita ko sa forest. Yung brown bear. That's the brown bear. Ito yun, brown. We have the brown bear. Ito yung meron ako medyo konting nalalasaan after. Hindi siya tulad ng reindeer at moose. Meron siyang, Gamey taste. meron, ano tawag? Gamey. May gamey taste, oo. Parang, sa kanilang tatlo, ito yung may gamey nga. Tsaka medyo maalat siya. So, kung judge ko, number 1 ko yung moose. Number 2 ko tong reindeer. Number 3 ko to. So, alam ko na next time kapag pumunta ka sa amin. Alam mo na kung ano yung mga gusto ko? Yung moose lang ang papakain ko sa'yo. No, hindi, pero okay din sa akin to. Okay din sa akin reindeer. Yung ko, yung maliit siya na isda. Ay, really? Mahilig ako sa isda. Pero, ang gusto ko isda mo, yung yung walang tinik-tinik. Tatanggalin ko na muna. Yung tinik. Yun nakakain. Ay, gusto ko yun. Parang tuyo. Kasi ayaw ng fins ng may tinik. Really? You don't like. You Actually, want ako your din. fish like ready. Subo mo na lang. So guys, naglalakad na kami ngayon ni Ate Violi dito sa streets. Tapos meron siyang sasabihin fun fact. Sige. Yeah, basta yan diba yung mga street name na may picture na Yanis, that's rabbit. Tapos dun sa kabila, that is rat man yata yan. Parang bear nga eh. Rat siya, rat. O rat. Meron ding ibang street dito, ang pangalan niya is Animals. Meron ding Unicorn. That was the name of the streets during the 18th century. So ito, rabbit. Yeah, but itong area na to. Rabbit Street, ganun? Yeah. Galing! But during that olden times, nasunog itong street na to. May party to nasunog. And during the Swedish time, pinalitan nila yung mga name ng streets to like Alexanderin Katu. Yung sa taas is Finnish, sa baba is Swedish. Alexanderin Katu is Finnish. Alexandersgatan, that is Swedish. Kasi dalawa ang language sa Finland, Finnish and Swedish. Even here, ganun din sinasabi. Yeah. Nakakatuwa. Talagang sanay na sanay ka na sa mga ganung salita. Masasanay kasi yun yung ginagamit ko everyday. Oo. Yung ano nga lang, yun yung chapel na temple. Templo. Oo, yun. Nabubulil ako doon. Kaya inilalagay ko na lang sa text dito. Text. Oo, nilalagay ko na lang sa screen. Pagka nahihirapan ako magsalita ng specific mahirap kasi big word, kasi siya. ginaganon ko na lang kasi minsan nababash ako sa comments. Ang hirap-hirap ito, kasi. Shopping street ito dito. Yeah. Ang Stockman is yun yung Stockman. isa sa pinaka-expensive na shopping store dito. So it's giving power plant mall sa Pilipinas. Oo, ganun. That one. Yung mga luxury brands, mga expensive na perfumes. So are you a Saan mo shopper? makikita? No, I shop online. Online lagi. Kasi I don't like the crowd. Crowd. Ayoko nang pupunta ka doon. Pero real pipila talk ka. na sinasabi mo na mas mura yung Louis Vuitton dito? Mas murang Louis Vuitton Dan? dito than other countries sa Europe. Kaya yung mga Chinese, pag galing nila ng Lapland,
or sa Rovaniemi. Dadaan talaga sila dito. But kailangan mo pa-reserve ng time bago ka pumunta doon. Kasi lagi siyang puno. And they don't have the stocks all the time. Oo. So titingnan mo sa website nila. Tapos kami as a foreigner dito, meron pang tax refund. Oh. Sana Diba? Next time Sana guys, all kung talaga. meron na kaming pang shopping tulad ng pang shopping ni Ate Bigyan niyo Yoli. si Ivan. Nood kayo ng vlogs niya. Don't skip ads. Share, like, share, and subscribe. Alam mo yung mga paraanan sa ganyan ha. Oh. Kasi guys, YouTuber si Ate Violi eh. Don't skip ads. Again guys, subscribe kayo sa kanya. And if ever kapag Tapos napanood nyo to, mag-comment kayo na napanood nyo siya sa vlog dito. Tapos Okay? yung Marimekko, that is a Finnish brand. That one. You can find that design in Thailand. Yan. Yung bulaklak. Punta kayo ng shopping street sa Thailand, yung mga mura-mura na mga damit. Mga parang chato-chak. Oh, tandaan mo yan, yung mga bulaklak. Nagpunta ka ng Thailand next time. Ay, sa akin pala katutok. Tandaan ko nga guys, check ko yun sa susunod. Bulaklak. Paano mo nalaman, Miss Violi, na nasa Thailand Kasi yan? yung cloth na yan, Oh. sa Thailand yan ginagawa. But they put the Finnish brand, so it becomes very expensive. Ah, really? Yes. Ganun Dami lang ganyan yun. Ano lang, branding lang atake, no? Of course. We're back here, guys. So, dito ngayon tayo sa ating hotel, ang Umena Hotel. And nakuha na natin yung ating door code via email. Pakita ko lang sa inyo kung paano. Tama, guys. Papasok tayo. Ito, dito pala sa likod. Yan, buti na lang guys, may lift. Okay. Yan guys, ay sure, may lift. Yan, lift. Hi, thank you. Okay, so mag-room tour na tayo ngayon guys. Single room lang po itong binook natin. And so far, ito yung isa sa may pinakamurang options dito sa Helsinki. Super quick lang. So ito po yung itsura ng door. Then yung door niya is yung parang lock lang din dun sa baba. Then, ayan yung aircon. Tinodo na natin siya actually. Tapos nakalagay na dito yung lahat ng mga needs sa toilet. So may towel, meron din dyan, bowl. Ay, may bidet. May bidet guys, nasa ilalim. Oh, may bidet siyang kasama. And this one. Tapos ito yung shower area. Okay? Tapos ito is full length mirror. Full length mirror. Tapos ito na yung pinaka-bed natin. Ang galing niya, no? Nakakatuwa siya. Single bed lang. May nilagyan na ng maleta sa ilalim. And may saksakan dyan. And for the lights. Ano to? Ah, pampatay. Okay. Tapos may dalawang unan. Meron dyang TV. Heater tong nasa ilalim. And this one, refrigerator. And ito yung nagustuhan natin. O, diba? Meron dito microwave. And meron din dyang kettle. Plus, may mga coffee din silang pinaprovide. What's this? What's this? Ah, parang plastic. Galing. Tapos meron dyang table. Ayan. Pandagdag space. Ito yung itsura ng labas. Pagka bubuksan na malamig. Ano ba to? Ano siya buksan? Ah, ganun. Okay. Saan dun yung baba? Para pumasok yung lamig na. Okay guys, now, ang gagawin naman natin is i-unbox natin. I mean, titignan natin kung ano itong binigay sa atin ni Ate Violi. So maraming salamat po, grabe. Meron tayong mga Finnish or products from Finland na maiuuwi. Opo. Actually, medyo mabigat siya. Medyo mabigat siya. So, let's check it. So, ang unang binigay niya ay, ano to? Chocolate ba to or candy? Nakalagay ay Hive Lumi Mantelli. This one, Hive Lumi Mantelli. Okay, pwede ba siyang, bubuksan ko na ba agad? Mamaya na lang bubuksan, okay? Tapos, ito naman yung isa. Ay, chips! Tinapay! Pwede natin kainin to bukas habang nasa naghihintay sa airport. Gusto ko to. Try natin to. Ano to? Cheddar pa. Ay, medyo maanghang. Alam nyo ngayon lately, nahihilig tayo sa maanghang. Kaya if ever kapag kunyari, bumibili tayo, medyo spicy na yung mga binibili natin minsan. Tapos, ito, chocolate. Fatser. Fatser, ang basa dito, no? Ito. So, may binili din tayong ganitong brand, pero candy. So, geisha. So, milk chocolate. Ayan. Milk chocolate naman siya. And this one ay ganun din. And milk chocolate. Karl Fatser. Karl Fatser.
Ano kaibahan ng dalawa? Parehas lang naman siya milk chocolate. Ah, merong hazelnut feeling tong isa. So, parang feeling ko, lasang ano siya? Lasang Nutella kasi hazelnut eh. Tapos isa naman milk chocolate. Wow. Thank you so much po. Tapos itong isa, ay nice! Suomi. Blueberry Vanilla Chocolate. Thank you so much po, Miss Bioli, for this wonderful gifts. Grabe, feeling ko ang magugustuhan ko dito ito. Kasi guys, mahilig ako sa Nutella. And also this one. And this one, i-share ko to sa family ko. Pero ito yung kakainin ko agad kahit nandito pa lang tayo sa Europe. Sa next country natin, kakainin ko na to. Papakita ko sa inyo. Thank you so much, Miss Bioli. Meron pa kayong papasalubong na ganito. Maraming salamat for this wonderful gifts. Thank you po. Okay, kakainin ko na nga. Ayoko kasi siyang buksan, tapos mabubuksan na. Tapos di ko naman makakain, mauubos. Pero parang pwede namang, nagkaganon. Sige. Kuha lang tayo. Huwag natin buksan ng punong-punong ano siya. Ito muna. ASMR. I knew it. I told you. Ang sarap niya. Lasang siyang Nutella. Tapos may hazelnut talaga sa loob din. Tingnan mo, sabi ko, isa lang kakainin ko. May try tayong dalawa. Okay lang yun. Basta tago na muna natin. Ang sarap. Ang sarap. Sarap niya. If ever kung pumunta ng Finland, bilhin nyo to. Lasang Nutella. Tapos kaya ko siya binuksan guys. Mayroon siyang ganito. Lakan. So pwede natin siya ilak. Hello guys! Today's another day. And now, andito po ngayon tayo sa Helsinki Station. Then mag-Uber tayo going sa airport. So around 1,500 pesos. And if ever, pwede din naman kayo mag-train, metro, ganyan, papunta doon. Kaya lang, yung oras kasi natin ay hindi pasok doon sa opening of first ride. Okay? So ayan, nag-book po tayo ng Uber. I-wait na lang natin dito. So pagpunta nga pala dito, nilakad natin. Nilakad po natin siya. And medyo hindi malapit. Pero yung hotel kasi natin is parang less than 1 kilometer papunta dito. Kaya if ever, kung gusto nyo namang maghanap ng hotel, parang I think pwedeng yung i-consider yung una nating hotel. Yung parang hostel, yung Ay Katalo. Yan yun. Parang mas okay yun. We're here na guys sa Helsinki Airport. Sayang lang hindi tayo hindi tayo nakapag-train ulit. Kasi sarado pa yung train eh. Yan, Finavia Helsinki Airport. In fairness, hindi ko na ipakita kanina kasi mayroon akong kausap sa phone guys. So yung daan is parang expressway. Ganun yung atake. Wow. And alam nyo ba guys, dito sa Helsinki, ang airport nila iisa lang. Walang terminal. Okay, so tapos na tayo guys dahil sa security check and check-in area. Actually, hindi ko na na-videohan yung process there, pero konti lang ng tao dito sa Helsinki Airport. And totoo yung mga sinasabi online na talagang parang wala siyang tao. Alam nyo, ang worthy opponent nito na napuntahan na natin before is yung Brunei International Airport. Ganito din yung dumating tayo dito and hindi yun madaling araw ha. Gabi yung dumating tayo before. And tinitingnan ko dito yung mga flights. Like, gusto ko lang makita. And tignan nyo, usually ang mga nakikita ko, wala ako nakikita. Ayun, may Bangkok. Naghanap ako ng Asia na may direct flight dito sa Helsinki. Yun lang guys yung nakita natin. Bangkok lang, wala nang iba. Oh, yun lang. Uy, gusto ko mapunta dito sa Nice. Ito guys, yung ating tutulak ngayon. And meron tayong plastic dito kasi di ba binigyan tayo ni Ate Violi ng pasalubong. So, super over baggage na tayo dito pa lang. Kaya yan, inilagay natin dyan. Meron tayong extra bag. So, sa gate number 18 tayo. Meron dito ng duty free pero hindi tayo mamimili. Grabe, no, walang katao-tao. Tahimik. Sa number 18 tayo na-assign. Alam nyo guys, medyo matagal-tagal na tayo dito sa Europa ngayon. Nagkikrave na ulit ako sa Filipino food. Baga namimiss na naman natin siya. Ito yung Gloggy oh. Hindi tayo nakatikim yan. Sikat yan dito eh. Kaya lang ayoko nang mag-try guys. Masyado nang madami ang ating mga kinakain. Tapos ang mamahal kaya. Ayan guys, ito yung mga food dito. And alam nyo, parang ito yung sikat na food dito eh. Yung Finnish rice pie and egg butter. Ano ba? Aanuhin ko ba siya? Patry ba? 7.50 ang mahal naman. Pero kasi ano siya, sikat siya dito sa Finland. Sige, try na nga natin. Kakasabi ko lang hindi tayo magta-try. Tapos ngayon, kinain natin yun. Tamang-tama, yun ang breakfast natin bago tayo uminom ng gamot. Kasi guys, inuubo na ako. Inuubo na tayo. At ito na nga guys. So yung ating Finnish bread with rice and egg butter. So ito po itsura niya.
kung aamoyin ko siya, alam niyo yung parang amoy siya ng tart. Yun yung naamoy ko, tart. And also, I asked kung paano siya kainin. So, ilalagay lang to dito. And, may rice ba tong butter? Yun ba yung parang tingi? Sige, wait. Lagay natin. So, I think, ilalagay siguro lahat kasi ito yung serving na binigay eh. Pero wag muna natin ito ilagay yung isa. Kalahati lang. So, unang tikim, guys. Parang feeling ko it's giving kachapuri yung vibe niya. Yung kinakain natin doon sa Georgia. Taste test. Honest taste test. Parang sa Georgia nga. Masarap siya pero parang ang weird nung lasa nung rice. Yung may kasamang rice na something. Pero masarap siya, don't get me wrong. Parang egg siya. Egg yolk, hindi siya butter. Oh, butter. Nalilito ko. Medyo rough kasi eh. Ang sarap. Medyo maalat. Touchdown dito guys sa Denmark. So, andito na ngayon tayo sa Copenhagen. And before we end this vlog, gusto kong sabihin muna sa inyo reasons. And kung ano yung parang thoughts natin doon sa Finland. Okay? So, nagstay tayo sa Finland. Super bilis. Less than 1 week tayo nagstay doon. And isa sa mga na-realize ko na yung Finland, maganda siyang nung visit natin ha, pero I think iba yung gandang maibibigay niya if ever kung bibisita kayo doon ng peak winter. Kasi talagang it's giving winter wonderland vibes, ganyan. And tinanong ko yung na-meet natin na si Ate Violi kung anong days usually yung talagang peak winter doon. Sabi nga niya is January na lang. Yung month is January, ganyan. Yun ang maganda. And alam nyo, napaka-pristine ng country na yon, mapa Helsinki yan or Rovaniemi na area. And iba yung culture ng Finnish. And actually, hindi pa natin talaga siya fully na-experience. Pero okay pa rin siya. What I mean sa hindi natin fully na-experience, kasi syempre hindi tayo nakapag-fishing sa ice, hindi tayo nakasakay sa husky, tapos hindi tayo nakapag-sauna. Though, okay lang din naman kasi choice din naman natin talaga na hindi gawin yung mga yon. Pero natuwa ako dahil na-experience natin guys. Syempre makapunta sa Arctic Circle, makita si Santa Claus, makasakay sa reindeer, makakain ng salmon, and also yung kakaiba nilang mga meals, which is makakain ng bear, makakain ng moose, at makakain ng reindeer. So, yun po. Actually, nung una, iniisip ko kung kakain tayo ng reindeer. Pero, nung na-meet natin, syempre si Ate Violi, is yun yung in-order niya. Tapos, hindi pumasok sa isip ko kung ano pa yung mga ibang order. Siya ang umorder ng moose at siya ang umorder ng bear na napakasarap. Na so far, nagustuhan po natin is yung moose. Kakaiba, first time nating makakain yung tatlo na yun. And yun yung highlights din. One of the highlights yun ng ating Finland trip. And alam nyo, nagustuhan ko din sa Finland guys is hindi siya ganoon ka garbo. Hindi siya ganoon ka flashy yung mga lugar na makikita nyo. Pero on the other side, ang ganda ng simplicity na naibibigay ng Finland. And also, I think mas maganda din siya kapag kunyari spring ka pupunta because of winter naman. Because of yung wala na yung snow, tapos parang ano lang siya, parang yung mga lakes lang yung makikita mo, ganyan. Kasi 1,000 lakes nga, di ba? Yun yung sinabi ko sa inyo. Tapos, sinabi ko din sa inyo na mayroong mga saunas, ganyan. I'm planning na, kasi sa totoo lang po, ang plano ko talaga is yung Scandinavian area, sabay-sabay nating bibisitahin. So, iniisip ko, babalik tayo sa Scandinavian ng winter. So, parang I think pwede tayong bumalik ng winter 2027, ganyang level. Kasi hindi tayo babalik guys ng 2026 kasi mayroon na tayo nakaplano sa winter 2026. O, diba? Grabe yung planning natin. Tapos guys, alam nyo, yung pagpunta natin sa Finland, doon ko din na-realize na dumagdag siya sa listahan ng safest and cleanest countries natin dito sa Europe. Kasi syempre, usually, ang parang nafe-feel ko na safe tayo is number 1, syempre, dyan is Switzerland. Dumagdag nga sa listahan natin yung Austria. Pero, mas safe yung Finland than Austria. Kung yung mga ranking ang gagawin natin. So, Switzerland, Finland, Austria, yan yung mga parang mga feeling ko ay talagang cleanest, safest. Okay? So, aside from that, if ever, kapag you guys are looking to see, Northern Lights, yung pagpunta talaga sa Finland talaga yung the best.
Finland, Iceland, and even yung mga iba pa mang nakapaligid sa Arctic Circle, Russia, ganyan. Pwede kayong magpunta sa Alaska, Canada, Faroe Islands, kung saan pa mga areas na pwede nyo puntahan. The best, guys. Okay? So, yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo, and we're finally ending this Finland leg dito sa ating vlog. Thank you guys so much, and kung tatanungin nyo kung i-recommend ko tong bansa na to, yes po, i-recommend ko siya wholeheartedly. Pero, much better sana kung peak winter kayo magpunta. Again, this is Ivan de Guzman. Maraming salamat po sa pag-watch ng ating vlogs. Marami po tayong susunod na vlog dito sa Europe. So, yun lang.